Makakausap po natin ang isa sa mga opisyal mula dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso. At i-welcome natin sa pagkakataong ito, Manila 3rd District Representative, Representative Joel Chua. Welcome to the program. This is Bombo Dennis Hamito. And together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Magandang umaga po sa inyo, Representative Chua. Hello, magandang umaga at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay. Opo, unang-una, nais po naming makuha ang inyong pagtingin dito sa, kumbaga, overall assessment. Ano, sapagkat medyo tumagal yung mga proseso doon sa pre-trial at lalo na yung marking of evidence at iba pang mga proseso, Representative Chua. Initially, may mga pagtaya na matatapos within 1 to 2 days, but umabot ho ito ng 5 araw. So, overall assessment lamang po. Well, kaya po tayo umabot ng ganong katagal dahil may mga common evidence kami ng defense. It just so happen na gusto nila separate marking. Ibig sabihin, imbis na yung isang ebidensya, parehas na yung prosecution at yung defense, doon na magmamarkahan, ang nangyari na doble. So, if we're talking about 4,000 documents, naging 8,000. Ayun. Kaya medyo dumoble yung yung effort. But just the same, natapos pa rin naman at it went smoothly din naman. Pero yung mirroring of evidence, ano, is this a thing na allowed ng korte bilang kayo ho ay abogado rin? Ito ho ba'y pinahihintulutan na tila magkapareho or kung markahan niya, mamarkahan ko rin? So, ano ho ang pagtingin nyo dito? Nangyayari naman po yan. In fact, pati sa witness, may mga common witness po kami. Mm. Kaya lang siguro, ang sa amin lamang, siguro po pwede naman kasi na sa cross-examination. Halimbawa, sinalang po namin ng isang testigo na sa kanila po ay gusto nila maging testigo rin yun. Pero tingin ko naman, at tingin naman po namin, po pwede naman nila yung tanungin through cross-examination para hindi na po isasalang pa sa parte nila. So dahil pagka ganun po mangyayari, medyo tatagal lamang ang ating trial. I see. Okay, mainit din pong pinag-uusapan. Kanina may mga nabasa kaming balita about doon sa box ng Bureau of Internal Revenue. Kung di po ako nagkakamali, ito yung nanggaling din po dyan sa House of Representatives na kulay green. Ano? Pero hindi po ninyo binuksan. Agaano po kayo kakumpiyansa na kumbaga magdaragdag ito sa bigat ng kaso o kumbaga magdidiin kay Vice President Sara Duterte? Kasi sabi ng ilang mga observers, pwede rin na mag-absuelto ito kay Vice President. Kahit hindi pa man ho kasi nakita yung mismong laman ng mga dokumento, pero ang thinking ng karamihan, ito ay tungkol sa kumbaga pananagutan ng Vice Presidente. Paano po kayo nag-come up dito? Well, kaya nga po tama po kayo nung sinasabi, kaya nga po gusto natin na sana mabuksan na at namarkahan na dahil unang-una pare-pares naman kami, hindi namin alam kung ano nilalaman nito. Kasi ito po yung income tax return na amin pong sinabpina sa BIR. Kaya lang po dahil sa ito ay nakapaloob sa batas na hindi po pwede pang buksan, hindi po namin nabuksan dahil nung committee hearing, nagdesisyon yung mga majority ng mga miyembro ng Committee on Justice na wag na munang buksan. Pero dito po, mali naman nila. Ito ay makakatulong sa kanilang depensa. So, ano ba naman ang masama doon kung ito ay buksan namin at malaman kung ano ang laman nito. Kung wala naman talagang tinatago, buksan natin to. Okay. Pero ano ho ang pagtingin po ninyo doon sa naging handling ng clerk of court dyan sa impeachment court? Dahil mukhang hindi rin naman ho ito napagpasyahan kung mamarkahan bilang ebidensya. Though, naka-reserva, ika nga, no? So, kontento ho ba kayo na ito'y naka-reserbang ebidensya lamang at hindi kabilang doon sa list of evidence na talagang ipipresenta kung sakasakali, Representative Chua? Pero in fairness to the clerk of court, wala naman po siya kasing authority to decide on that.
So yun namang desisyon na yan ay sa impeachment court, sa mga senator judges. Kaya nga po ito ay nananatiling motion until now, until such time na madesisyonan ng mga senator judges sa impeachment court. So sana kung hindi man sa July 6, kung kailan ang simula, sana po ma-resolve na yung mga motion na aming inihain. Okay, by this time, may katanungan din ang akin pong katandem, si Bombo Jaira. Bombo Jaira, with your questions. Representative, paano po kayo nag-come up sa desisyon na ipatawag itong kontrobersyal na pangalan na matagal na ngang nilook forward ng ating mga listeners and viewers, itong Mary Grace Piatos, knowing na may mga pagdududa na umiiral o nag-exist ba talaga itong tao nito, Representative? Well, simple lang naman yan dahil sinasabi nila ito daw ay ginamit lamang bilang alias. So kung ito ay pinatawag namin at may lumutang na sabihin niya na siya si Mary Grace Piatos, ito na yung pagkakataon para matanong din namin siya. Ngayon, kung wala naman pong lumutang, o di ibig sabihin tama yung teorya namin na bogus lang to at hindi naman talaga totoong tao to. But wala po bang nalalabag sa rules ang pagpapatawag ng non-existent character? Hindi kaya ma-technical dito ang prosecution, Representative? Wala naman po dahil kahit naman sino dahil kung yun ang unang-una issue yun na nakatanggap ng pera si Mary Grace Piatos, may acknowledgement receipt. So ngayon, it's about time na malaman natin kung talaga namang totoo itong Mary Grace Piatos na to o hindi. Okay, thank you so much, Mamo Danis. Okay. Ito po, Representative Chua, dahil ngayon ay Hunyo na, nasa huling bahagi na po tayo. And next month lang, July, magsisimula na ho yung pinakang trial proper at nariyan din sa kalendaryo yung State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kayo ho, bilang nagpupursige dito sa mga kampanya laban sa korupsyon at maraming iba pa dahil bahagi po ng inyong komite, kayo ho ba ay may mga nais o kumbaga wish list na maging tema ng magiging pagtalakay ni Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation address, knowing na last year ay meron siyang mahiya naman kayo portion doon po sa kanyang talumpati. How about now? Ano ho ang inyong kumbaga wish na mapakinggan mula sa Pangulo? Ako kasi advocate ako ng edukasyon at saka ng healthcare, no? So, siyempre, ito yung dalawang sektor na nais ko talaga na ma-improve dito sa ating bansa. Kaya nga po, ito yung mga programa ng ating Pangulo na gusto kong itong susunod na 2 taon ng kanyang panunungkulan, siyempre gusto rin nating marinig kung ano yung mga naging accomplishment niya pagdating sa sektor ng edukasyon, sa sektor ng healthcare, at kung ano pa yung mga kanyang binabalak o pinaplano sa susunod na mga taon. Okay, with that, maraming salamat po Representative Chua sa mga butil ng impormasyon ay bahagi po ninyo sa umagang ito sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Maraming salamat. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin kinatawan mula sa 2nd distrito ng lungsod ng Maynila, si Representative Joel Chua. Ang Bombo Radio Philippines ay bukas din naman para sa panig ng depensa o itong kampo ni Vice President Sara Duterte. In fact, tayo ho ay nag-invite ng makailang ulit ho sa kanila at tayo ay nagparating ng ating ilang katanungan at hinihintay pa ho natin hanggang sa mga oras na ito ang kanilang tugon sa mga bagay po na yan. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.